Hi guys! Ako si Braynon Carmona at ako ang inyong friendly neighborhood contractor. At ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa mga projects namin dito sa Ginayangan, Quezon. So, tara! Let's go! Ang client namin dito ay ang buong sangguniang barangay ng Barangay Salakan, Ginayangan, Quezon. Dati ay combination ng concrete slab at yero ang nandito sa bubong nila. Ngayon ay pinagawa na nilang concrete slab lahat ito. Tapos na kaming magbuhos ng slab at ngayon ay kailangan na namin itong i-waterproofing. Ang tanong, para saan nga ba ang waterproofing at bakit kailangan natin ito? Isa sa mga major problems ng isang bahay o gusali ay ang tumatagas na tubig mula sa mga slab o sa mga pader. Lalo na kapag umuulan ng malakas o may sama ng panahon. At sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano maiwasan ang pagtagas ng tubig sa inyong mga slab. Konting disclaimer lang muna tayo. Ang slab na tinutukoy ko dito ay ang mga roof slab. So hindi pa kasama dito sa mga ituturo ko yung para sa mga roof deck na lalagyan ng tiles at para sa mga banyo. So sa ibang video na yon ituturo ko sa inyo. Start na tayo! Let's go! Isama sa pagbubuhos ng semento ang cement waterproofing compound. Ginagawa nitong non-porous ang inyong concrete slab kapag natuyo na. Kaso kapag nag-crack ang semento ay makakapag-penetrate na rin ang tubig. Kaya after 14 to 28 days na curing period ay magpahid naman ng concrete sealer. Pinepenetrate nito ang mga pores ng konkreto at ginagawa niya itong mas dense at mas matigas. Nagiging mas resistant na ang slab mo sa cracks at damages. After 1 day, mag-apply naman ng 3 to 5 coats ng flexible cementitious waterproofing. Ang isang galon nito ay hinahaluan ng 7 kilograms ng binistay na semento. Isa itong polymer acrylic na nagiging non-porous kapag naihalo sa semento. Magaling siya sa pagpe-prevent ng cracking ng concrete dahil sa flexibility nito, kaso lang ay mahina siya against UV rays. Kaya naman, pagkatuyo ng cementitious waterproofing ay magpahid ng at least 2 coats ng elastomeric waterproofing paint. Ito ay isang klase ng pintura na flexible at kayang i-bridge ang hairline cracks ng concrete. Meron din itong excellent resistance against UV rays. Kaya mapoprotektahan ang slab mo mula sa matinding sikat ng araw. Ang disadvantage lang ng elastomeric waterproofing paint ay ang pagkakaroon nito ng low sheen finish o hindi ito makintab. Mabilis itong kapitan ng dumi at hindi masyadong dumudulas ang tubig dito. Kaya maghalo ng 1 liter extra gloss sa 1 gallon ng elastomeric paint para maging semi-gloss ang finish nito. Nang sa ganon, dumulas lang ang tubig sa ating mga slab. This video is not sponsored at for educational purposes lamang po ang content na ito. So, I hope guys na may natutunan kayo. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang. Paalam! Bye-bye!